May taglay na halina ang bawat pahina. May pangakong sorpresa sa bawat mambabasa. Sumama't alamin, hiwalay at itupasin sa bawat librong bubuklatin. Iba't ibang mundo ang mararating. Alikabok, mga tauhan kilalanin. Alikabok, bawat aral unawain. Alikabok, halika na. Alikabok, magbasa, matuto, libarin. Pangarap mong kayang abutin. Ayoko nito! Ang labo-labo sa tingnan mo! Ang babaw-babaw! Di mo lang naman naiintindihan eh. Basta ayoko! Eh di kung kaya mo, huwag na tayo sumali sa paligsahan. Diwag! Diwag! Paalam po, Lola. Ikaw kasi. Ikaw kasi. Ano ba nangyayari? Wala po, Lola. Ano bang wala? Eh bakit aalisin ninyo kung walang nangyayari? Kasi po, may sasalihan po kasi kaming sa bayan pagbigkas ng tula. Ayoko po yung tulang gusto niya. Yun, umalis siya. Ano ba yung tulang yan? Tungkol po sa ang langgam. Tula po ni Amado V. Hernandez. Wala naman pong sinabi to, kundi tungkol lang sa langgam. Aba, isang makabayang makatayang si Amado V. Hernandez na yan. Baka naman hindi mo lang nakukuha kung anong ibig sabihin ng tula. Ano, hindi, Lola. Tingnan niyo, Lola. Babasahin ko po, ah. Kunying langgam, tumigil kang saglit lamang. Ibig kitang pagpugayan. Oh, di ba tungkol lang po sa langgam to? Ay naku, Apo, hindi lang naman ito tungkol sa langgam. Isa itong pagpupugay sa mga langgam. Ang bihira ka naman. Tingnan mo, ha? Babasahin ko. Ang lakas mo'y kung pulutong walang tukol. Si Solomon kung sa dunong. Oh, ibig sabihin, kasing talino pa raw ni Haling Solomon ang mga langgam. Tukol? Oh. Lola, ang lalim-lalim po kasi. Natural, Apo. Noong araw pa to isinulat eh. Kaya meron silang mga sinaunang Tagalog. Katulad dito, yung walang tukol, ibig sabihin nun, parang walang kapares. Ibig pong sabihin, Lola, ang lakas po ng langgam. Pag po isang pulutong sila, wala silang kapares. Ganun na nga. Alam mo, Apo, may mga nakasulat dito na minsan, ha? Hindi mo agad nakikita ang ibig sabihin. Para bang hiwatig, ganun. Yung dituwirang pagpapahayag ng paksandiwa, ideya, o saloobin. Di tuwirang sinasabi? Mm-mm. Paano naman po nalalaman yun? Aba, di kailangan basahin mong mabuti at tignan kung ano yung palatandaan na ginamit ng may akda. Ganon. Halimbawa, ito. Bawat gitil, ikay laging may gawain. Walang tigil at matulin. Lola, ano naman po yung gitil? Gitil, parang ngalit. Ganyan, no? Yan, nagdidikit yung ngipin. Yan. Tuwing kailan ka ba nagkaganyan? Yan. Pag po nagagalit o kaya nahihirapan. O yun, ganun. Tama. Kaya alam mo, sinasabi dito na ang mga langgam, kahit medyo nahihirapan o nagigipit, patuloy pa rin ang pagtatrabaho. Ganun po pala ang ibig sabihin nun. Oo, pero hindi tuwirang sinabi, di ba? Ano? Kaya kailangan, Apo, pag-isipan mong mabuti itong tula, tapos pakinggan mo si Minyong. Sa isang pagtatalo, importante yung pakinggan yung magkabilang panig. O sige po, Lola, pag-aaralan ko po na mabuti itong tula. Baka po may iba pang kahulugan bukod sa langgam. Lang, Lola, parang wala eh. Ito talaga si Minyong, oh. Oo. Sinabi ng pag-aralan mo munang mabuti bago ka manghusga. Nag-uumpisa ka na naman magitil dyan. Lola, hindi ang gabi ka. Sabi mo eh. Alamin natin ang mga dituwirang sinasabi ng mga pangungusap na ito. Halos ipukpok ni Cecil ang ulo niya sa pader. Hindi ba masakit yon?
Hindi. Ang ibig sabihin nun, gulong-gulo ang isip ni Cecil at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Malayo ang tingin ni Mario habang pasulyap-sulyap sa kanyang relo. May hindi siya matanaw? Ibig sabihin, hindi siya mapakali. Meron siyang hinihintay. Malamig naman, ngunit butil-butil ang pawis ni Berto. May sakit si Berto? Hindi. Ibig sabihin, kinakabahan si Berto. O, wala ba kayong mga kamay? Putol ang mga kamay? Hindi. Ibig sabihin, pumalakpak naman kayo. Sumusugod sa pag-aakot ng abubot. Kutad bundok ay halughog. Tulong-tulong sa maghapon, bawat sunong ay sa buntong tinitipon. Ano kaya ibig sabihin ito? Parang tungkol lang talaga sa nagtatrabaho lang eh. Magandang araw ho, Lola. Ay! Pasing! Halika! Nako, nagulat naman ako Halika, mapo tayo doon. Salamat po. Ayan. O ano, napauwi ka? Anong balita? Wala naman ho. May kailangan lang hong asikasuhin kaya biglang napauwi. Ay, ganun ba? O, kumusta ang Maynila? Mahirap ho, pero kailangan kumayod para makaipon para sa pamilya. Ay, alam niyo po, ang liit-liit ng patahian ng damit na pinapasukan namin ni Josie. Daan-daan ho kaming mananahi. Ganun ba? Para kayong sardinas. Siksikan sa loob. Minsan para pa hong mga langgam. Maghapon ho kami gawa ng mga damit. Nako! Kumusta naman si Namel at ang anak kong si Josie? Oo nga po, kamusta na po si nanay at si tatay? Ayos naman sila. Ay, may sulat nga pala sila. Ay, talaga? Nako. Maraming salamat, Pasing. Ay, teka. Gusto mo bang kape? Ipagtitimpla kita. Salamat na lang ho, Lola. Marami pa ho kung gagawin Ay, hindi ka naiinom. O, sige. Mauna na po ako. Ay, tutuloy ka na. Opo. O, sige. Maraming salamat, Wala ka naman po. Sige po. O, sige. Hatid ka na namin doon. Salamat po, O, ingat. Nako, hinay-hinay sa pagtatrabaho, ha? Ay, wag bagurin maigi ang katawan. Lola, nung narinig ko po kayo magkausap ni Chapasing, para pong naintindihan ko na po yung tula. Talaga? Mabuti. May dituwiran bang sinasabi sa tula? Opo, nung unang nabasa ko po, para pong tungkol lang sa langgam. Pero para pala silang si Chapasing na masipag magtrabaho sa maghapon. Oo, inihahambing ng tula ang mga langgam sa mga masisipag na manggagawa. Tulad ng Chapasing mo. Tulad ni Chapasing, ni nanay, ni tatay, at iba pa pong manggagawa. Lola, babasahin ko po Sige. Babasahin ko po. Makikinig ako. Tulong-tulong sa maghapon, bawat sunog ay sa buntong tinitipon. Mabuti naman at naiintindihan mo na yung tula. Teka, di kakausapin mo na si Minyong. Opo. Lola, baka po pwede nating basahin yung sulat ni nanay at tatay. Naku, oo nga pala. Munti ko nang makalimutan. Teka. Ito. Teka, ha? Ay! Naku, may pera! Oo nga po. Bilangin mo kung magkano. Ang dami. Dami Naku, may panggastos na tayo, Apo. Teka, basahin natin. Hawakan mo yan. Basahin natin itong May sulat. pang-banana cue na ako, Lola. Banana Q, maraming banana Q yan. Si Maria Cacao ay isang diwata mula sa Argao, Cebu. Malago ang mga tanim niyang kakao, prutas at gulay sa paligid ng kanyang tahanan. Meron din siyang isang barkong ginto. Marami din siyang gamit sa kusina at tuwing may pista, sa kanya humihiram ang mga tao. Nang dumami na ang mga tao, dumami rin ang nanghihiram ng gamit kay Maria Cacao. Pero marami ang hindi nagsosoli ng mga hiniram na gamit. May kumukuha ng kakao, pumuputol ng punong kahoy, at tumutungkab ng ginto sa gilid ng barko. Nagdamdam ng matindi ang diwata sa mga tao. Nanuyot ang halamanan ng diwata. Mula noon,
tuluyan ang naglaho ang diwatang si Maria Cacao. Alin sa mga sumusunod na paksa ang sinasaad ng kwento? Paggalang sa kapwa? Pag-iingat sa gamit ng iba? Paggalang sa kalikasan? O lahat ng nabanggit? Kung ang sagot ninyo ay lahat ng nabanggit, tama kayo. Ang lakas mo ay kung pulutong, wag tukol. Sa Solomon, kung sa lunong. Ang langgam ay... Oh, Nyong, pupunta ako sa inyo mamaya. Eh, Jomel, kung ayaw mo ng tula, pwede naman natin yung palitan ng bago eh. Hindi, gusto ko na tong tula ni Amado V. Hernandez na ang langgam. Talaga, nagustuhan mo na? Oo, alam mo, tama ka eh. May ibang ibig sabihin tong tula, bukod sa mga langgam. Di ko lang kasi naisip kagad yung dito wirang sinabi. Kaya nung nakuha ko na, ang ganda pala. Sabi ko na nga sa'yo. Teka, alam mo ba yung dito wirang sinabi dito? Tungkol din ito sa masisipag na magagawa. Kala mo, hindi ko alam. Kaya paano? Makasali na tayo sa paligsahan. Siyempre naman makakasali na tayo. Pasensya ka na kung nagalit agad ako ha. Ako din ang nagalit din eh. Baka naman magkaiyakan pa kayo niyan. Hindi naman po. O talaga bang nagkaigi na kayo? Opo Lola, nagkasundo na po kami sa tutuluin namin sa paligsahan. Mabuti naman kung ganon. Halika kayo, susukatan ko kayo. Para Saan saan po? Igagawa ko kayo ng kasuotan ng langgam. Oh! Lolo, hindi naman po kami gaganap sa dulay. Itutula po kami. Abay, malay nyo, may malaking puntos yung kasuotan. Sige na, tama si Lola Jomel. Ayoko. Lola, hindi po. Lola, Halika dito. Suota na langgam. Ayoko. Hindi, hindi, hindi.